natin yung, kinukuha lang natin yung itlog ng pabo. Kasi puno na yung incubator natin o mapupuno na. Kaya yung pabo na lang kasi sa amin medyo sa ngayon mas mahalaga yung pabo kasi mas malalaki yung karnita kagaya nito. Mga sisiw na ng pabo namin ngayon unti-unti naglalaki. Kaya ang kinukuha namin yung pabo. Kung makikita nyo, yan yung mga alaga namin. Yan. Walang ginawa yung maghapon kundi kumasta. Pagkatapos kumain, kasta. Kaya ho siguradong 30 lang itlog namin. O itlog ng mga manok pala namin. So ngayon, kukunin natin yung mga itlog. Yan. Lipat tayo doon sa kabila. Pauna natin to. Meron siya. Ito lang. Yan, yung pumapapansin nyo, iba-iba yung aming itlogan. Merong galing sa nyog. Merong galing sa dahon ng kawayan. Meron namang sako lang. Meron mga to yung dahon ng mangga. Depende kasi may mga pagkakataon kinakaykay lang nilang itlogan. Parang ayaw nila. Ngayon dito, mamimili na lang sila kung ano gusto nilang sapin ng itlogan. So, bakit ito ba dahil niya? Gagang. Tatago. Nagtatago yun, ayaw maasawa. So, nandito, yung karamihan ng itlog natin. Ayan, kung makikita nyo. Hi, Jones. Yan lang ho ang problema sa mga pabo. Kung makikita nyo, ilan sila sa isang pugad? Sa 2, 3, 4. Yan ang minsan nayayakyakan yung mga itlog. Kaya tatanggalin natin ang dahan-dahan. Pero kunin muna natin yung itlog dito ng pabo. Itlog lang ng pabo ang kinukuha natin. Hindi na tayo nakakuha ng itlog ng manok kasi nga sa sobrang dami. Ito medyo mali ang nagawa natin dito. Kaya po unti-unti tinatanggal natin yung bato. Dapat pala hindi natin nalagyan ng bato. Kasi pag kinaykay nila yung sapin, bato na lang yung natitira. Nauuntog na nauuntog yung itlog. Kaya minsan dahan-dahan din dapat sa paglapit. Kasi lalo pag medyo mailap yung pabo, agad-agad siyang natalon. Nagrarambol yung mga itlog. Kaya madalas nababasagan. Kahit yung pagtatanggal, dapat gentle lang. Kasi may tendency na magwala. At pag nagwala, nababasag yung itlog. Tapos dahan-dahan din, dinadahan-dahan rin namin ang pagkangat kasi bisan may nasabit sa paa. Yung malaki, itlog na yun ng gansa. Kaya checkin natin kung may basag. Kasi ang naging problema namin doon sa itlog ng gansa, hindi kasya sa incubator namin. Kaya umorder pa kami ng special the incubator para lang doon sa itlog ng gansa. Kasi pagkakaiba niya, ang diferensya niya ito. Tanggalin muna natin sila, no? Ito yung diferensya ng itlog ng gasa. Ito malaking itlog to ng pabo. Pag nilapit mo sa kanya, ang laki ng diferensya. Kaya hindi kasya. Ayan. Pagkain natin yung itlog ng pabo. Tapos ang ginagawa namin, dahil kung na yung incubator, yung ngayong itlog ng manok na kinuha, ito, siyang ipapalit namin. Yan. At na-testing na namin itong pabo, matyagang maglimlim itong mga to. Kaya mapipis at mapipisa yan. Yung nga lang, yung itlog nila, kaya
nilalagay namin doon sa incubator para magkaroon kami ng 90% assurance na mapipisa yung itlog. Yan, kaya nalapit yan, makikiitlog din yan. Lalo pag ganyan nagkukukok na, ibig sabihin iitlog yan. Makikiitlog lang yan. Yan. Akin. Dito naman. Ganun pa rin yung senaryo. Ganun pa rin sila. Mandahan. Silip lang. Okay. Ito, hindi mo may malaman kung pero itlog siya ng pabo kasi sa texture niya. Saka hindi naman nangingitlog ng puti ang Rhode Island Red. Pero medyo mali dito para sa pabo. Pero dahil maliit, sama na lang din natin dito sa kanila. Mamaya ayusin natin to. Tatanggalin na natin yung mga bato kasi mali yung idea na mayroong mga kasi kaya lang namin nilagay ng bato. Dati kasi natutuluan ito, nagpapail yung tubig doon, kaya ginawa namin, binutasan namin yung tray tapos nilagyan namin ng buhangin at bato para kung magkatubig man nakaangat pa rin yung itlog. Eh ngayon hindi naman siya nagkakatubig na dahil dinoble na namin. Kung makikita nyo may bubong na dito, may bubong pa dito, hindi na siya nababasa kaya tatanggalin na namin yung buhangin at bato. Lalagyan na lang namin ng maraming yun, kagaya nito. Ito naman, ito yung dahon ng saging o kung tawagin dito sa amin laing. Gusto nila yun. Tingnan natin kung may itlog sa dito ng pabo. Wala. Pero meron siyang itlog na malaki. Kukunin natin yung itlog na malaki kasi medyo hindi maganda ang pagkakalimlim dito. Dito mga magaganda maglimlim eh. Kaya kinukuha natin yung medyo malaki. Pero ito, may butas na kaunti oh. May damage siya ng konti. Subukan pa rin natin. Total, natural naman ang pagpapaano natin. Pero kung sa incubator mo ilalagay ito, may butas na ganun, may basag na ganun kaunti, hindi na magtutuloy ito. Subukan lang natin sa kanila, baka magtuloy. So, yun ang ginagawa ko na lang, pinaglilipat-lipat ko. Pag nakakita ako medyo malapit na malaking itlog, medyo malaki-laki, nilalagay ko sa pinakamagandang naglilimlim. At dito lagi yun. Yan. Dito. Kasi, kaya maganda maglimlim doon, laging 4 ang nagsisiksikan doon para lang maglimlim. Kaya, lahat ng itlog nalilimliman. Dito, tingnan natin. Tinura pa rin. Meron isa. Ginagawa natin, hindi natin tinatanggalan ng kahit na isa para isunod-sunod niya lang yung itlog niya dyan. Oh, medyo malalaki to. So natin, lilipat natin. Kukuha tayo ng medyo maliit.
papalitan natin para hindi siya magtampo. Para tuloy-tuloy yung paglilimlim niya, tuloy-tuloy yung pag-itlog niya. So sa ngayon, nakakuha tayo ng 6 na itlog ng pabo. Mamayang hapon meron pa yan. So siguro more or less mga 12 ang makukuha natin sa maghapon. Yung tayo nun. Yan. Maghapon asawahan ng asawahan niya. Kaya sobrang dami. Ang naglilimlim na ho ay pabo. Yun ba yung nilagay ko kanina o bago na? Parang bago na, no? Okay, so yun lang ho. Maraming salamat.